Sa friend request mula sa isang nagpakilalang US citizen, nagsimula ang inakalang love story ng 70 taong gulang na si alias Annalyn na 2 dekada ng byuda. Hindi raw agad nahulog ang kanyang loob, pero sadyang makulit at malambing daw ang lalaki. I miss you. Diyan siya na, I'm dying for you. Mula noong Disyembre, lagi na silang nag-uusap hanggang sa nagrepresentang pumunta ng Pilipinas ang lalaki. I'm going to the Philippines to marry you. He is going to help me going to America. Pero siya pa ang nagpahiram ng pamasahe para makapunta sa Pilipinas ang kachat. Sa pangakong babayaran siya ng triple. 40,000 pesos ang unang ipinadala ni Annalyn, nasundan ng 20,000 at 8,000 pesos. Nang muling nanghingi ng 30,000 pesos ang suspect, napansin ng kanyang apo na address sa Pilipinas ang pinapadalhan. Palusot ng suspect, sa ehente niya ang address. Dili ko gusto masayang ang kwarta banana. Gi-search na ko. Tapos may 12 friend mo siya sa akong barkada dati na tattoo artist karon. So akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ani ni ko ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw tong kauban sa tattoo. So ako di man agent. So dito na ko naibaw na di siya agent. Agad silang nagsampa ng reklamo sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 11 sa Davao City. Sa obserbasyon talaga namin, ito talagang madalas yun ang ginagawa to. Kaya naman talaga, so posible na may mas marami, meron pa siyang iba pang naibiktimang mga kababayan natin. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect na mananagot sa paglabag ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Narito po ang tips para maiwasang mahulog sa love scam. Mag-ingat sa mga sad boy o sad girl o yung nagkwekwento ng malungkot nilang buhay para magpaawa at manghingi ng pera. Red flag na kung hinihingi ang inyong pribadong impormasyon at masiselang litrato o video dahil posibleng gamitin itong pang-blackmail. Para hindi maloko, mag-ingat sa pakikipagkaibigan sa mga taong di mo kilala online. Huwag ding magpadala ng pera sa di kilala, lalo na kung di pa personal na nakikita. Huwag ibigay ang anumang personal na impormasyon sa nakilala lamang sa social media o dating apps. Pakurba ang kalsadang binabagtas ng SUV na yan sa Naga, Cebu. Kasalubong niya ang motorsiklong mabilis ang takbo at sinakop na ang kabilang linya. Maya-maya nagsalpukan ng 2 sasakyan. Parang laro ang tumilapon sa ere ang rider ng motor at angkas nito. Agad silang isinugod sa ospital at nasa ligtas ng kondisyon. Inako ng driver ng SUV ang gastusin sa ospital. Normal ang daloy ng trapiko sa San Mateo, Batasan Road ng hawiin ng bumubulusok na trailer truck ang mga sasakyan. Sumampa na ito sa Center Island pero nasa pool pa rin ang mga nasa unahan nito at isa pang sasakyan na papatawid. Nawalan daw ng preno ang truck sa pababang bahagi ng daan kaya sinubukan itong kumabig sa gitna para makaiwas. Isang rider ang nasugatan matapos tumilapon. Hawak ng mga otoridad ang driver na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag.